And this video, i-block natin ang mga Wi-Fi scan hackers for good, as in forever. Just follow these 4 steps. Una is i-access po natin yung Converge full admin account. Bakit? Dahil kailangan natin ang full admin features. To do that, connect pa natin ang phone natin sa Wi-Fi ng Converge modem router, or kung PC po ang gamit mo, sa LAN port ng Converge modem router, preferably sa LAN 1. Once connected na, open a web browser. Sa web address bar, type lang po natin ang Converge ZTE IP address. The default is 192.168.1.1. Tap Go or Enter. Sa login page, input your Converge full admin username and password. For the credentials, check nyo lang po yung link sa description box. Tap Login. Ngayon, isave naman po natin ang user configuration. Bakit? Just in case mga ka-IT na something goes wrong, pwede pa din po natin mabalik ang ating current configuration or yung working configuration po natin sa ngayon, bago po natin i-configure yung Converge ZTE to block Wi-Fi scan hackers. Magiging safety net po natin ito. Navigate po tayo sa User Management, System Management, User Configuration Management, tap Click Backup Configuration. So magda-download po ito ng backup file. Save this bin file sa safe na partition sa inyong HDD or SSD. Kung phone pa ang gamit ninyo, sa internal storage at sa SD card. Maganda kung mayroong flash drive at sa cloud para at least 5 po yung backup ninyo. Anong bang gagawin natin dito sa bin file? Just in case po mga ka-IT, nabanggit ko na kanina na magkakaproblema po yung ating configuration or magkamali po tayo sa pag-configure, you can simply choose the bin file dito, then tap or click Restore Configuration to get your working configuration back. So parang nag-reset ka lang sa inyong current configuration. This will save you time mga ka-IT at sakit sa ulo. Since it is done na po mga ka-IT, safe na po yung ating backup file, di ba? Now, it's time to change our Converge ZTE modem router's IP address. Dapat, ang IP address po natin is unique as much as possible. Yung hindi naisip ng mga lukulukong Wi-Fi hackers para hindi nila alam or malaman ang inyong IP address. So kahit anong IP address ba pwedeng gamitin? Hindi po pwede mga ka-IT. May mga rules po yan, no? And may mga range of private IP addresses lang na pwede po nating gamitin. At ito po ang mga yon. So 10.0.0.0 hanggang sa 255.255.255. Ito naman pong karaniwang ginagamit ng mga piso Wi-Fi vendor. 172.16.00 hanggang sa 31.255.255. 192.168.00, ito po yung common na ginagamit natin, hanggang sa 168.255.255. At ito naman po yung mga examples of IP addresses na pwede po ninyong gamitin, but not limited to. We have 10.10.10.1, 2020.1, 172.15.15.1, 230.31.1, 192.168.60.1, 168.70.1, etc. So, kayo pong bahalang pumili mga ka-IT. You can also make your own as long as hindi lang kukulang or sasobra sa private IP addresses range limit. Sa aking mga ka-IT, I choose 172.20.20.1 in this video. So, save lang po natin. So, yun. May IP address na tayo. Bago na. Kaso mga ka-IT, walang Wi-Fi control itong si Converge ZTE modem router. So, hindi po natin pwedeng malimit ang mga Wi-Fi users. So, ang gagawin natin, we will change the subnet or the subnet mask ng ating Converge ZTE modem router. At ang gagamitin po natin is itong CIDR subnet. We will not go deeper mga ka-IT sa CIDR. Save na lang po natin yan sa Networking 101 videos po natin. Ito lang po yung mga subnets
na ating pagpipilian. We have the 255.255.255.252 subnet mask na merong total IP address na 4, pero usable IP addresses ay 2 lang. Ganon din po sa 248 na merong 8 IP addresses na available, pero 6 lang po yung usable na IP addresses para sa ating devices. So, bakit 4 total IP addresses, pero 2 lang ang usable IP addresses na pwedeng gamitin sa mga devices po natin sa subnet mask na 255.255.255.252? As you can observe po mga ka-IT, parang -2 every subnet, di ba? Sa 252, 4 minus 2 equals 2. Sa 248, 8 minus 2 equals 6. Sa 240, 16 minus 2 equals 14. Sa 224 naman, 32 minus 2 equals 30. And then sa 192 is 64 minus 2 equals 62. Dahil each network po mga ka-IT or each subnet, merong mga IP addresses na hindi po natin pwedeng gamitin para sa mga devices po natin sa ating network. Kung sa Cisco mga ka-IT, ang tawag po nila dito is network address at broadcast address. Ito po ang start IP ng network at end IP ng network. Punot dulo or the alpha and the omega na isang subnet or ng isang network. Sa CompTIA Network Plus naman po mga ka-IT, ang tawag naman po nila dito is Network ID and Broadcast ID, which ito po yung medyo komportable akong gamitin. So like my IP mga ka-IT na 172.20.20.1, tapos ang subnet mask na gagamitin ko is 255.255.255.252. Yung network ID ko dito or network address is 172.20.20.0. The broadcast ID naman or the broadcast address will be 172.20.20.3. So ang pwedeng gamitin ng mga devices ko will be 172.20.20.1 at ang 172.20.20.2. Pero dahil ang 1 ay nasa router ko na, yung 172.20.20.2 na lang po ang pwede kong gamitin for my device. Meaning, isang device na lang ang pwedeng makakonect sa aking network. Ang kagandahan ng converged router mga ka-IT is alam niya. After setting the subnet mask, you need to input DHCP start and end IP. Tingnan nyo mga ka-IT, hindi siya papayag. Kung ang gawin kong DHCP start IP is 172.20.20.0. Bakit? Dahil network ID ko na po yan. Although papayag siya sa 1, pero I don't recommend it either mga ka-IT dahil nasa router na po natin yan. So maganda yung 2 na lang. Huwag po nating ilagay sa start IP or sa end IP ang IP address na binigay na po natin sa ating router. Look at this mga ka-IT. Hindi din siya papayag kung 172.20.20.3 ang aking end IP. Bakit? Dahil broadcast ID na po yan. So kung pataas pa sa 3, hindi din pwede. So if we change the subnet mask to 255.255.255.248, yung total IP is 8, di ba? Pero yung usable IP addresses ay 6 lang. So, tingnan nyo mga ka-IT. If we put 172.20.20.0 sa start IP, ayaw niya. Bakit? Dahil network ID po natin yan. So, ang pwede is 2 to 6 lang. Or actually, 1 to 6 pwede. Pero syempre, yung 1 nasa router's IP na po natin, di ba? So, 2 to 6 lang po. Then, pwede siya. So, ito, tingnan mo ka-IT. Kung 7 ang ilagay natin sa end IP, hindi din pwede. Bakit? Dahil broadcast ID naman po natin yan. Paano ba natin malaman ang network ID at ang broadcast ID sa ating subnet or sa ating network? Technically mga ka-IT, may proseso po yan. Pero sa ngayon, shortcut lang muna natin. So, hindi po natin i-complicate, no? At least para madali lang po nating maintindihan. An orthodox method po ito. So, magagalit naman yung mga pro. As you can observe po mga ka-IT, ang mga examples na IP addresses na ibinigay ko sa inyo kanina, all starts with 1 sa 4th octet. Bakit?
para mabilis po ninyong malaman ang inyong network ID at broadcast ID kahit anong subnet mask pa ang inyong gagamitin. Sa malamang mga ka-IT, ang network ID ng inyong subnet will be 0 sa 4th octet. Then, -1 lang po kayo mga ka-IT sa total IP addresses. For example, itong si 252, di ba total IP is 4 IP addresses? So, -1 na lang po kayo and that will be your broadcast ID. So, explain natin ng maayos. So, ito, we have 3 IP addresses na pagpipilian po natin. So, kahit alin lang dito sa tatlo ang pwede niyong piliin. So, sa subnet mask na 255.255.255.252. So, ano ang magiging network ID po ninyo dito? Eh di syempre, di ba, yung 0 ang 4th octet. So, total IP addresses sa 252. Ilan? 4. So, -1 po natin. So, that will be your broadcast ID. Ilan na lang ang usable IP address? Yung 2 na lang. So, isang device na lang. So, dito naman po, another example sa 248 naman. So, ito yung ating router's IP address. So, alin lang dito sa tatlo? Yung network ID natin, syempre, yung 4th octet is 0. Yung total IP addresses po sa subnet na 248 is ilan? 8. So, -1 po natin, that is equals 7. That will be your broadcast ID. So, na lang ang mga usable IP addresses? 2 hanggang sa 6. Another example mga ka-IT dito sa 240 na subnet mask. Same lang din yung ating router's IP addresses na pagpipilian itong tatlo. Ano yung network ID? Syempre yung 0. So, ilan ba yung total IP addresses? 16. O, -1 natin. That will be 15. So, ayan po yung magiging broadcast ID ng ating subnet. So, ano na lang po yung mga usable IP addresses para sa mga devices po natin? Yung 2 hanggang sa 14. Bakit nag-1 ka kuya sa total IP addresses? Dahil we count from 0. So, ito sa 252 na subnet mask. So, syempre, nag-umpisa tayo, yung IP ko 172.20.20.0 yung network ID, di ba? So, yung IP ng ating router is 1. Syempre, yung available IP address po natin will be 2. At yung broadcast ID ko is 3. Ilan yan? Di ba? 4 IP addresses. Please be mindful also mga ka-IT that the total usable IP addresses includes your router's IP address. So, sama namang -1 din po kayo sa usable IP addresses. May natutunan ka, pero ayaw mo pa din mag-like, i-like mo na. Now, we've decided po mga ka-IT na ang subnet mask na gagamitin po natin is 255.255.255.248 kasi meron lang po kayong 5 devices sa bahay. So, excluding the router. So, ang 172.20.20.1 ay nasa router na po natin yan. So, ang pwedeng gamitin ng mga devices po natin is 2 hanggang sa 6 na lang. So, tap, submit. Yun, safe ka na mga kahit sa mga Wi-Fi hackers o yung mga devices po ninyo. Kasi limited na sa 5 devices lang. Diba? Ang problema mga ka-IT, out of 5 devices, yung 3 devices umalis. So, 2 devices na lang ang natira sa bahay po ninyo. Ang hindi mo alam, may nakakaalam pala sa Wi-Fi password mo. Ang tanong, makakonect sila sa Wi-Fi mo o hindi? Makakonect po sila mga ka-IT dahil merong available na 3 IP addresses. Ang consolation mo lang dito mga ka-IT is hanggang sa 3 devices lang talaga ang pwedeng makahack ng inyong Wi-Fi. Ang worst scenario mga ka-IT is bumalik na po yung kapamilya mo, umuwi na sa bahay nyo. So, syempre, bumalik na yung 3 devices. So, ang tanong, makakonect sila sa Wi-Fi mo or hindi? Hindi na po mga ka-IT. Bakit? Dahil nasa 3 Wi-Fi hackers na po ang 3 IP addresses. Wala nang bakanting IP addresses. So, anong solusyon? Ang solusyon lang po dito mga ka-IT is to change your Wi-Fi password
and reconnect your 5 devices. Pero may astig tayong solusyon dyan. Ito na po ang solusyon natin, mga ka-IT. To do this right, mga ka-IT, I would suggest na i-connect po ninyo sa Converge ZTE modem router ang lahat ng mga Wi-Fi devices po ninyo, including your wired devices, gamit ang kanilang device MAC address. Again, gamit ang kanilang device MAC address. Huwag po yung random or randomized MAC address kasi nagbago-bago po yan. So magkakaproblema po tayo. Pag-connect ng device mo kahit sa Wi-Fi ng Converge ZTE, make sure na ito po ang na-select mo. Dahil by default, random or randomized MAC address talaga ang ginagamit ng phone po natin. Sa iPhone naman, parang meron dyang slide nyo lang yung private something na MAC address. No, slide off nyo lang. So, hindi ako masyadong familiar sa iPhone kasi wala po akong iPhone. No? 4 lang tayo. Then, navigate po tayo sa LAN, sa DHCP server, dito sa allocated address. As you can see, mga ka-IT, meron na tayo nakitang MAC address at IP address ng device. Or kung nakakonect po ito sa 2.4 GHz, punta lang po tayo sa WLAN 2.4 GHz sa associated devices. Kung sa 5 GHz naman po nakakonect, dito naman po tayo sa WLAN 5 GHz associated devices. Kunin niyo po dito, mga ka-IT, ang MAC address at ang IP address ng device ninyo. Dahil ikakasal natin sila. I-bind pala natin para hindi naman hiwalay. Yung kasal kasi malapit ng pirmahan yung divorce bill eh. Dito sa LAN, sa DHCP binding, input the MAC address ng device mo at ang IP address para sa kanya, based sa nakita mo sa allocated address at sa associated devices. Unahin ko lang po ito, mga ka-IT, yung PC ko. Tap add. Take note po, mga ka-IT, na after ko po itong na-bind, ang DHCP list time ko nagiging infinite na. Ito yung forever. Next, ang ibang devices naman po natin. Ang ginawa ko, mga ka-IT, is kinopya ko na nga po lahat sa notepad. Then, input ko sila isa-isa. Oops! Error! Bakit kaya? Balik tayo sa DHCP server po natin. Hindi po pala napalitan, mga ka-IT, ang start at ang end IP ko. So, palitan po natin from 2 to 6. Diba? Dahil 255.255.255.248 po yung subnet mask natin. Now, i-bind na po natin ang IP addresses at ang MAC addresses po natin. Ayun, ano nang mangyayari? Ngayon, mga ka-IT, kahit umalis pa ang 3 devices mo or kahit yung 5 devices mo sa inyong bahay, at kahit may nakakaalam pa sa Wi-Fi password mo or kahit scan pa nila yung Wi-Fi QR code mo, hindi na sila makakonect sa inyong Wi-Fi kahit ano pang gawin nila. Tanong niyo bakit? Dahil wala nang bakanting IP address. Meron nga. Literally, meron pang bakanting IP address, mga ka-IT. But technically, yung mga IP addresses sa inyong network ay nakabind na po sa MAC addresses ng inyong mga devices. So, kung ang co-connect na device ay iba ang MAC address sa nakabind sa IP address ng inyong network, hindi po magbibigay ng IP address si DHCP server. So, ang result po, mga ka-IT, is magiging obtaining IP address lang. Ang kagandahan pa sa technique nito, mga ka-IT, is protected po ang network ninyo sa any ARP attacks like the ARP spoofing. Teka lang, mga ka-IT. Ano naman po itong MAC filtering? Paano ito gawin sa Converge ZTE modem router? Para malaman mo, watch this.